Sa ating po linya ngayon si Ginoong Julie Patidongan, opo, alias Totoy at I think ang kanya pong nickname ay si Don Don. Good morning po sir, Don Don. Good morning po, Sir Ted Pailon. Opo, salamat sa iyong pagkakataon na ibinigay sa aming programa. Pwede ba kitang tawagin Don Don? Yes, sir. Okay, Okay lang po. Sige. Salamat, Don Don. Don, pasensya ka na kasi limitado rin yung ating oras. Gusto ko lamang sanang mag-focus muna dito sa isa pang importanteng bagay muna para natin mas maunawaan ang sitwasyon ngayon dito nga sa iyong kasong kinakaharap. Ito bang affidavit mo tungkol dito sa iyong salaysay sa pagkawala ng mga sabungero ay buo na at naisumite na sa DOJ? Ano ba ang sitwasyon nito? Sa ngayon, inaayos na yan at nasa kampo na ng CIDJ. Okay. So when you say inaayos, ito ba'y napirmahan mo na, Don Don? Mayroon lang kulang ng konti itong araw na to. Kailangan ko na pirmahan po yan para maipasa na rin doon sa DOJ. Sige. Bakit mukhang natagalan ang pagbuo nitong affidavit? Magmula nung kailan ka ba nagdesisyon na lumantad na at ikaw mo magsabi ng katotohanan? Noong February pa po. Noong pang February. Oo. Kasi ngayon July na. So ano bang kwento doon Don Don kung bakit ngayong July, actually July 4 ngayon, hindi pa finalize yung ating affidavit? Ano ba mga kadahilanan kung sakasakali man, Don? Sa ano lang at medyo kasi putol pagaling kasi dito sa akin at hindi ko na alam kung anong pinagagawa na ng pulis ko doon sa Talisay, Batangas, sa Talik. Pakiulit lang, anong dahilan, Don Don? Iniimbestigahan pa na sinusita na maayos ng mga CIDJ gawa ng may kakulangan lang yung aking mga dokumento na sinubmit. So nangangahulugan na nagsumiti ka na ng mga dokumento, ebidensya ba ito may matatawag doon at they verified first bago ka makabuo ng affidavit? Yes, sir. Totoo bang nakaharap mo na si Secretary Remulla dati? Opo, sir. Totoo po yun. Oo. Pwede bang mamarapatin mo lang mga kailan kaya ito at nung panahong yon ano naman ang napag-usapan kaya ninyo? Ang sabi lang sa akin noon at buuin lang ng kampo ko yung mga dokumento at nakita naman yan na may basihan naman yung aking sinasabi at doon sa aking papel. Yung sinasabi mo na mga dokumento at ebidensya, kasama ba dito yung binanggit mo sa panayam din kahapon ni Ma'am Cheryl Cosim na USB? Yes, sir. Kasama po yung USB, yung pagdukot nila kaya John Lasco. Okay. Ano ang laman talaga nung USB, Don Don? Yung si John Lasco po. Yung pagdukot sa kanya at yung pag-iimbestiga sa kanya bago siya pinatay. Oo. Yung USB na iyon, sino ang kumuha ng video? Yung mga pulis. Yung mga pulis na rin po. Mismong pulis na dumukot sa kanya. Pwede ba namin malaman lang, June, bago natin tunghayan tong kaso nitong ang si Lasco na nakapanayam din namin yung kamag-anak niya kamakailan lamang. Itong focus lang muna natin doon sa 34 na mga sabungero na nawawala nga per record, bagamat sinasabi mo nga na higit 100 na mga sabungero ang umano ay pinatay at nawawala nga ngayon. Sa mga 34 ngayon na deklaradong sabungero na may naghahanap ng mga kapamilya, ilan doon ang meron kang personal knowledge? Lahat po yan, may personal knowledge po ako. Gawa ng ako mismo ang kinausap na ni Eric De La Rosa. Kasi si Eric De La Rosa, siya po ang nagmumonitor doon sa screen kung saan nakikita yung panunyupi. Tinatawag sa akin ni Eric De La Rosa at tinatawag ko rin kay Mr. Atong Ang. Pag sinabi at sabi ni Mr. Atong Ang, alam mo na yung gagawin mo dyan.
So pakituloy lang ang kwento. Puwede ba tayo mag-specific lang dito para lang alam mo 'yon sa mga may duda sa sa mga sabi mo nga sinisira na ang iyong kredibilidad, para lang tayo mag-specific na kaso. Halimbawa kasi no, itong mga cases ngayon, itong nawawalang sabungero, may mga lugar kung saan sila huling nakita. Dito ba sa kaso halimbawa nitong mga taga San Jose del Monte, Bulacan na napunta diyan sa arena sa Santa Cruz, Laguna. May mga maaari ka bang ikwento yung papaano ang nangyari? Sino ang dumukot? Nung dinukot sila, paano tumawag sa iyo? Saan dinala? Etc. Sa totoo lang, yan, si Eric De La Rosa, siya nakamonitor sa screen. Doon nakikita yung pandaraya. Pagkatapos niyan, itatawag niya sa akin at pinapaalam ko rin kay Mr. Atong Ang. At pag sabi ni Mr. Atong Ang, alam mo na yan, ang call sign kasi nung pinaka-team leader ay si Bito. Tawagan mo si Bito. Then pagkatapos itinatawag ko kay Bito, pinakausap ko din naman yung mga tao na may reklamo lang sa inyo. Naputol ba yung linya? Naputol ang ating linya. Yes, nawala Okay, si sige. alias Totoy. Opo, ako po hingi lang ho no, ng pangunawa sa mga nakikinig sa atin, sa ating mga katanungan this morning, para lang ho natin, alam niyo ho yun, ma-establish lang po no, yung usapin nga, nitong sinasabi po na posibleng maging, posible ha, kasi wala pa pong konfirmasyon doon sa pagiging state witness, no, sa kanya pong tinagurian na personal knowledge. No? Yan po yung napaka-importante. Yan ang unang-una po na questionin ng sino man na question dito po sa integridad at kredibilidad nitong posibleng maging state witness ng Estado sa kaso po ng mga nawawalang sabungero. Alas 7:49 na po ang ating tamang oras ngayon. Tayo po patuloy pong tumatawag ngayon dito po kay Don Don. Alright, sinasabi niya na meron daw pong nagbabantay sa screen at kapag meron po nakitang nandadaya sa wika po ng mga sabungero ng yung Chope, no? Chope ang tawag diyan, ito'y itinatawag po sa kanya. Alright, at siya naman daw tumatawag umano dito po kay Mr. Charlie Atong Ang. For the record rin, girl, no? Tayo po ay nakipag-ugnayan sa abogado po ni Mr. Ang at kay Attorney Lorna Kapunan para po sa kaukulan din panayam nga sana pagkatapos ng interview na ito para makuha ang panig po ni Mr. Ang. Sumagot po si Attorney Kapunan na pinauubayan na po daw nila sa DOJ ang investigasyon at hindi sila lalahok nga sa pagkikipagpanayam sa media. Ang naika nila ay trial by publicity. Balikan natin si Don Don. Don Don kamo, sige. So may nanonood sa screen nitong Isabong, nagre-report sa iyo kung merong naka-identify kung may nandadaya, tumatawag sa iyo at tumatawag ka kay Mr. Ang. Paano ang usapan ninyo again? Katulad niyan, pag naitawag ko na kay Mr. Ang, sabihin niya sa akin Mr. Atong Ang, okay, itawag mo na rin yan kay Bito. And then yung si Bito na yun yung isang team leader na pulis at tinatawag ko rin sa kanya. At saka pumupunta yung tao niya para kunin yung mga tao na mga mandaraya. Okay, itong Bito na ito, kailan mo siya ma-identify? Itong pulis na ito, kasi kahapon sa interview mo, may binabanggit kang Colonel, Major at Kapitan. Itong Bito, sino ito? Isang colonel po yan. Okay, yung Colonel active sa PNP ito? Yes sir, active po yan. Okay, so itong Bito, saan siya nakaposte? Sa anong particular na arena? Naka-duty kasi yan dati sa dati sa Kramen naka-duty yan. Wala siya sa sabungan. Siya ay naka-duty bilang pulis. Ano 'yon? Paano yung kwento doon? Yung pag-identify at pagdukot, sino gumagawa ng aksyon na pagdukot? Yung may mga tao kasi yan, may isang grupo sila na marami yan, may police at civilian. Ngayon, pag tinawag ko yan, pumupunta kagad yan sa arena. Then, pagkatapos, binigay naman yung mga tao na yung mga mandaraya sa kanila. Okay, at pagkatapos maitawag kay B2 kamo, tatawag sa iyo si B2 para i-clear yung pagdampot sa mga umano'y nandadayan sa bungero?
Yes, sir. Opo. O sige, pakikwento mo nga ng isang instance po sa pangyayaring ito. Saang particular na grupo na nandaya ito, saang kayang arena ito? Kadalasan, Santa Cruz at saka sa Lipa, din sa Manila Arena. Itong kaso ni John Lasco, no, kasama siya sa case number 5, mga taga Santa Maria, Bulacan ito, at sila'y huling nakita noong May 11, 2021 dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna. Oh, ito ba? Pwede mo sa aming isalaysay lang kung naaalala mo, and baka ito'y laman din ng iyong affidavit. Ano kwento dito? Oh, sino? Paano ang nangyari? Katulad nung sinabi ko, sir, yan si Rick De La Rosa. Nanonood sa screen yan, pinapanood niya yung mga laban. Ngayon, pagdating, nakita yung mga yan na may medyo sope, tinatawag kagad nila yan sa akin. Pagkatapos, pinapaalam ko kagad yan kay Mr. Atong Ang. So, ganun din ang nangyari. Kinakausap ko sila, nilagay ko sa isang kwarto. Sa mga panahong... Pagkatapos, Go ahead. Pagkatapos nun, sinusundo na sila ng grupo ng mga pulis at sibilyan. Okay. Sa mga panahong yun, nasaan ka, Don? Minsan kasi nasa bahay lang ako. Yung bahay ko kasi nasa loob ng farm ni Mr. Atong Ang, doon sa Lipa. Pag tinawag yan sa akin, pinupuntahan ko kagad yan sa Santa Cruz. At kinausap ko yung mga grupo na yan. Saka dinala ko sa mayroon kasi bahay ito na rest house si Mr. Atong Ang. Yung sa may bandang kusina, doon ko sila kinakausap habang inaantay ko yung grupo ng mga pulis. Okay, medyo naputol ka doon. Naandong ka sa Lipa, no, na farm nitong si Ginoong Ang, at pagkatapos, pag tumawag na sa iyo na nadampot na itong mga sabungero, tatawag ka kay Mr. Ang for clearance. Clearance na alin? Clearance para sabihin na ito na, nakuha ko na yung mga taong mga mandaraya. Ngayon, sinasagot naman niya ako, sabi ni Mr. Atong, sige, tawagan mo si Bito para mag-usap kayo. And then, tinatawag ko kay Bito, yung grupo niya, pumunta naman sa farm. Okay, saan dinadala, halimbawa, itong mga nawala dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna, saan sila dinala? Saan? Doon sa Talik, sa Talisay, Batangas. Oo, sa Talisay, Batangas. Doon sila dinala. Ano yon? Safe house ba yon? Ano yon? Rest house ba yon? Ano yon? Sir, may isang pulis kasi doon, may-ari ng palaisdaan. Doon dinadala sa palaisdaan niya. Okay, pagkatapos pa, sa pagkakataong ito, kasama ka mismo nitong mga dinampot na mga sabungero? Hindi po, hanggang farm lang ako. Tino-turnover ko lang po sa kanila yan. Ngayon, paano ko nalaman bakit doon dinadala sa Batangas, sa Taal? Gawa ng nagkikwentuhan yan sila sa akin. Tapos sobrang dami. Siyempre, pag tumawag, bakit sobrang bilis naman yan? Baka naman maya maano tayo ni Mr. Atong Ang. Ngayon, saan polis dyan na pinapakitaan ako ng video na kung paano nila kinatay ang mga yan. Kaya doon ako nagka-idea kung paano. Okay, sige. So, ganito, sa lahat ng mga kaso nitong mga dinampot na mga sabungero, doon sa iba't ibang mga sabungan, meron ka bang mismo ikaw present sa panahon na sila'y pinatay? Wala po. Yung isa, mayroon na naman ebidensya, yung nakitaan sa CCTV, mayroon isang naglakas loob na bidyuhan. Yung dinukot na sabungero. Yun yung kasama nila kahapon ni Mr. Atong Ang nung mag-file, yung si Rogelio Burican, yung nakapula, at saka yung nakasombrero na pula, si Rodilo Anigig. Sila po, dalawa ang nagbitbit na nakuhaan ng kamera bago mawala yung isang missing sabungero. Sige, so sa ngayon, sa video na hawak mo doon sa USB na ito, particular ka mo sa kaso nitong sila Lasco, yung mismong video yon, ito ba lang yung video ng pulis na sinasabi mong kumuha habang ginagawa yung krimen ng pagpatay sa mga sabungero? O meron pang iba?
Sir, kumpleto ako niyan dahil pinuforward yan doon sa cellphone ko. Bago ako pinatakas ni Mr. Atong Ang sa ibang bansa, pinasunog niya muna yung lahat ng mga cellphone ko at binilhan niya ako ng bago at pinabantayan. Dapat yung isa na puno ng mga ebidensya, naitago ko sana yon. Pinabantayan niya ako doon sa driver niya. Nung nakita na nasa bulsa ko, kuya, ano yan? Ay, yun, naisama ko na rin pagsunog. Oo. So, sa ngayon, wala kang hawak na video na iba maliban doon sa USB na hawak mo kamot, may duplicate ka na. Opo, opo. Oo. So ngayon, Don, dito balikan ko lang itong sinasabi mo na merong taga-identify, may taga-dukot, dinadala doon sa isang palaisdaan ng isa kamong pulis. Ano rango ng pulis na taga-Talisay? Ordinaryo lang yun. Hindi ko alam kung dispute 3 o dispute 2 yun. Okay. Ngayon, sabi mo, wala ka mismo, hindi ka present habang yung ginagawa ang krimen ng pagpatay. Tama? Yes, sir. Oo. So ano ang doon sa video na napapanood mo at nakuha mo dati, so ako humihingi ng pangunawa po sa ating tagapakinig dito po sa katanungan na ito at posibleng sagot ni Don, paano pinapatay ang mga sabungero? Anong pamamaraan na ginagawa nitong mga kamo ay pumapatay at sino-sino mismo ang pumapatay? Pinusasan kasi nila yan. Nung nakita ko, yung mga polis na yun, nakapusas yan. Tapos tinatalian ng tie wire sa leeg. Yung killing mo simple, dahan-dahan ginagarote nila hanggang sa lumabas yung dila at saka nakakahihi na yung tao. Then patay na. Pagkatapos niyan, meron silang mga tao doon na yung tao na sa palaisdaan, tao nung isang polis, na yung nilalaslasan, yung yung may mga laman, lumulubo, inaalis nila yung dugo. At saka, nilalagay sa tabla na pinapak yung tao na tinatalian ng tie wire kasama yung buhangin para pandubog. Yung kinikwento... Okay, go ahead. Saka sinasakay nila sa bangka, tinatapon sa gitna ng taalik. Yung kinikwento mo na yan na uri ng pagpatay, yung mga pumapatay, yung pagsakay ng bangka, pagtapon sa lawa, may video ka dati nun, napanood mo yon o kwento lang sa'yo? Napanood ko po mismo yan. Doon sa, minsan binabiber sa akin yan. Napanood ko talaga yan. At mayroon pang isa na pinapakita ko nga kay Mr. Atong Ang yan. Doon sa mga kamoy napanood mong video, identified roon yung mga tao na gumagawa ng karumal-dumal na krimen na yan? Identified mo sila? Yung mga tao ng pulis doon sa palaisdaan, hindi ko identified, gawa ng hindi ko kilala. Pero yung mga pulis, kilala ko sila. So sino mismo yung gumagawa ng karumal-dumal na krimen na iyong ibinanggit sa amin kanina? Hindi mo mga kilala iyon kasi nga nasa video sila pero hindi mo kilala mga mukha nila kung sino sila? Yes, sir. So doon sa napanood mo lang na video, may identified ka doon, kilala mo mga pulis? Kilala ko yung mga pulis. Gawa ng nandun ako rin nung time na pag nire-receive nila yung tao. So, alam ko na sila yon. So, dito sa sinasabi mo na pagtapon sa lawa, bagamat may video ka, hindi mo nasaksihan mismo, personal, yung pagtatapon ng mga bangkay sa lawa? Yes, sir. So, maaring sabihin, ngayon ba kasi, Don, ang lawak kasi ngayon, yung surface area ng Taal Lake ay 234.2 square kilometers ito. Maari hindi mo matutukoy specifically kung saang banda ng lawa itinapon ng mga bangkay? Yes, sir. Pero may ginagawa na mga CIDG sa ngayon. Meron na siguro silang nakuhang tao para ituro kung saan banda itinatapon sa lawa. Doon sa mga binabanggit mo na mga
video na pinapadala sa iyo, may sinasabi ka na napapanood rin ito ni Mr. Atong ang umano? Yes, yes sir. Pinapakita ko yan sa kanya. Mm. Meron ka bang mga parang recording o pag-notes kung anong mga araw ito, kailan ito, saan mo ito pinakita at sino-sino doon sa mga case studies no ng mga 34 nawawalang sabungero kung sino mga to? Yung ano sir, ang may pinanghawakan lang ako, yung boat-sir na pagkatapos nila katayin, hihingi ako ng pera kay Mr. Atong Ang. Mayroong boat-sir na hindi ko sinauli sa opisina. Yun ang hawak ko. May mga perma at saka yung isang team leader. Malaki kasi sahod ng team leader sir eh. Simula nung nawala si John Lasco, 2 million na kagad ang monthly nung pinaka-team leader. Itong sinasabi mo na pagtawag kay Ginoong Ang, no? Kapag meron ng identified na umano'y nandadaya at dinampot ng mga pulis, no? Oo. Ano ang usapan ninyo as in specific instruction sa iyo para masabi mo na talagang sangkot dito sa patayan umano si Mr. Ang? Katulad niyan, sinasabi niya na sige, tawag mo na yung kabito. Pangalawa, yung pera na galing pambaya doon sa mga pulis na mga dumukot, galing mismo sa kanya, minsan doon sa mga anak niya na binanggit ko doon sa aking affidavit. Pinag-usapan nyo ba talaga yan? Talaga bang nasa plano nyo yan diyan dito sa kumpanyang ito na nangangasiwa ng sabungan na kapag may mga nagtsotsope, papatayin? Don? Yes, sir. Yung isang grupo kasi na yun. Dali, puputol-putol ka lang. Hello, Don? Sir, Sandali. noong time kasi na Go ahead. maraming nandaya, nagbi-meeting yung mga yan. And nagsabi si Mr. Atong Ang, kung hindi natin gawin to, babagsak yung negosyo natin at hihina ang kikita natin. Mayroong mga tao na sa grupo nila na ayaw talagang pumayag. Pero majority, ang mas marami ang pumapayag. Kaya tinutuloy nila yan. Ngayon, sabi ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. Nandyan lahat yung alpha nakikinig. Pero may mga tao na mga mababait, yung hindi ko sinali sa ano ko. Sa affidavit? Oo. Yung Yes, sir. yung Sa affidavit ko. yung sinasabi mong alpha, ano ibig sabihin nun? Sila yung mga miyembro, sila yung nasa top rank. Ang chairman nila ay si Mr. Atong Ang. Yung voucher na sinasabi mo, no, na hawak mo ngayon, no, sa voucher na iyon, ano ang nakasulat? Ano ang nakalagay? Ang nakalagay kasi doon, yung monthly ni yung isang pinaka-team leader, and then yung intel lang kasi nakalagay doon. Pero alam na yun ng opisina, alam na ng mga anak niya yan. Pag sinabing intel, may katayan na nangyayari. Okay, pwede ba naming, kumbaga, total naman kasama ito sa magiging ebidensya mo, pwede ba namin malaman na specific, ito bang voucher na ito ay pro forma? Special bang voucher ito? Ano nakalagay dito? Disbursement, may pangalan, tapos Yeah. yung amount, meron ba doon description sa job description, kumbaga? Mayroon, sir. Yung sa pag sinabing intel, amount of 100,000, yun na yun. Alam na nila yun na gano'n ang nangyayari. Okay, doon sa voucher na ito, sino-sino ang mga nakapirma at pinapipirma? Ako mismo, ang kumukuha kasi doon, ako ang pinapapirma. Ngayon, nadala ko yung voucher na yun dahil hindi ko binabalik. May mga pangalan doon na yung monthly, nakapangalan kung sino-sino. Andun nakalagay. Pangalan noong team leader na tumatrabaho sa go ahead. Yes, sir.
Pag sinabing yung pangalan nila doon, nire-receive ko din naman sa opisina yon. Pero mayroong isang nakapangalan talaga doon sa isang tao, mismo ng tao niya, yung driver niya, na kaya ko rin ituro. Sandali lang, medyo naputol ka doon. So sa voucher na ito, sa bawat, kumbaga, ito ba ay regular na voucher tinatanggap? Linggo-linggo ba ito? Buwan-buwan ba ito? O sa bawat trabaho ng pagpatay? Bawat trabaho ng pagpatay. Halimbawa, sa isang linggo, dalawa, automatic, nandun yun. Pero yung iba kasi na hindi ko na naibalik dahil kinukuha talaga ng opisina yon. Pag lang na may time na hindi ko talaga binabalik para dagdag doon sa mga pinaplano ko noon. So may sa voucher na ito halimbawa sa hawak mong voucher, halimbawa lang ngayon bilang sample kumbaga, sino nakapirma at magkano halaga at anong petsa? May nakalagay mga Sandali. minsan kasi yung Go ahead, may Greg. pangalan sila doon. Halimbawa, si nila blank blank blank, pangalan niya tapos amount. Ngayon, ako lang ang nagre-receive noon dahil minsan sinubukan ko silang ipa-receive, ayaw nila. Pero may time na pinanghawakan ko yung halagang 2 million mismo nung monthly nung isang yung team leader. Mayroon nakalagay buong pangalan niya at pirma mismo ng driver niya. Mayroon ako niyan. Okay. So eto kasi sabi mo nga voucher ito dapat receive noong tumanggap ng pera pero hindi pumipirma yung mga pulis. Yes sir, may mga pangalan talaga yung mga yan. Oo nga, may pangalan yung pulis pero yung pulis hindi napirma ng voucher bilang katunayan na tumanggap ng pera pero ang sabi mo may isang voucher o pagkakataon na may pumirma driver ng pulis. Yun ang amount nun. Okay. May pumirma. Yung monthly niya. Driver ng pulis yung pumirma. Yes sir, yes. Okay. Sa pagkakataong yun, Pulis din yan. pulis din yung pumirma pero kumbaga driver noong opisyal. Yes sir. Magkano halaga nun, yung voucher na yon? 2 million kasi yun yung monthly niya. Sandali, medyo nagpuputol lang tayo. 2 million daw sinasabi dito ni marami nakikinig ngayon at interesado sa kwento mo nga para lang ma-establish yung iyong kredibilidad bilang isang testigo. Pwede ba naming ayusin lang muna yung linya bago ka namin balikan? Don, kung mamarapatin mo lang, bay? Yes sir, okay lang po sir. Sige, dili mo dugay, bay Hold on lang para mas maayos po ang ating linya. Don, dagang salamat kanimo, bay sa paghihintay mo at sa iyong pasensya. Can you hear me now? Klaro ba, bay? Yes sir, yes okay. sir. Ay, salamat na marami. Okay. Sige, so kamo doon sa pangyayari na tatawag ka kay Ginoong Ang para humingi ng clearance doon sa mga dinampot na sabungero, yung bang mga yon tawag sa telepono, kayo lang ang nag-uusap, walang nakakarinig ng iba? Wala pa, opo. Kami lang. Oo. Sa telepono lang kami nag-uusap. At doon sa bawat tawag mong yon, meron ka bang mga pagkakatanda? Nire-record mo ba yung mga petsa noon o oras noon, lalo na sa panahon na nag-iisip ka na lumantad? Wala nga, gawa ng yung mga cellphone ko, pinapasunog niya. Lahat ng mga cellphone ko, katulad nung pati itong pagkahuli na namin, nung yung sinit up na pinapahuli na niya ako, kinuha lahat yung cellphone ko, 13 yun, mga Samsung, pati cellphone na misis ko, pati tab ng anak ko, kinuha nila. Kaya wala akong matandaan na nung mga pag-uusap namin nung time na yon. Kailan nangyari itong pinaghinalaan ka na ni Mr. Atong Ang? Pwede bang ikwento mo sa amin mga anong petsa ito, pati na yung sinasabi mong pinagmulan ng lahat na pagbabanta sa buhay mo at saka sa iyong pamilya? Ang ugali kasi talaga ni Mr. Ang, pag marami ka ng alam, pinagpaligpit ka na talaga niyan.
Ngayon, nadulas lang yan. Kaya ako nakapag-isip nung time na yun na tatlo kami sa isang helicopter. Kasama ko si Celso Salazar, si Mr. Atong Ang, at yung piloto. Ngayon, nung paglipad namin doon sa Batangas, nagkwento siya na nagkwento, dito ko, yung pare, katulad kay Dondon, dito, itong area na to, dyan niya daw pinalubog, pinapatay. Ngayon, nagsinyas yun si Engineer Celso Salazar, yung kasama din sa ah, kasama ni Mr. Atong Ang, nagsinyas na yung ginagamit na headset, bigla nilang tinanggal yung headset, nag-uusap sila. Noon pa lang, doon ko nakita, doon na ako nag-isip. Kaya lahat ng mga ebidensya na nakuha ko, iniipon ko na yun. Balang araw, magagamit ko din yun. Mga anong buwan yan, anong taon nangyari ang pagsakay niyo sa helicopter na yan? Sir, kasagsagan ng online sabong yun. Maaari mo bang matandaan? Yan ba ay... Hindi ko na po matandaan. Basta yun na yun, doon na ako nag-isip na ako. Gawa ng nakitaan ko na siya ng gano'n na sa pananalita eh. So hindi pa rin ako nag-ano sa kanya at normal pa rin yung ano ko sa kanya. Pero lahat ng ebidensya, inuunti-unti ko nang itinatabi. Oo, kasi importante rin ano yung pag-recollection nga kung anong petsa ito. Doon sa kamo nakaramdam ka na parang pati ikaw ay kumbaga iligpit na no. Kailan dumating yung pagkakataon kamo na pati na mga anak mo at misis mo ay gustong umano'y papatay? Yung time na nagtatago na ako, gawa ng may isang general dyan na lagi siyang sinasabihan, iligpit na yan si Dondon para malinis na yung kaso ng lahat. At yan lang ang pinaka may alam sa mga gawain mo. Ang nagkwento sa akin yan, yung driver niya, personal driver niya mismo.